Maraming tumanda dito sa Hong Kong nakatulong dahil sa tinatawag na long service. Kung gusto mong malaman, panoorin ang buong video. Hello viewers! Welcome to my personal vlog. This is here again for another video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video, pag-usapan nga natin yung long service. So sa mga nakapunta na ng Hong Kong or yung mga hindi nagtatrabaho sa Hong Kong, makikita nyo na napakaraming mga may edad na nandito pa rin sa Hong Kong. So magtataka tayo, bakit hindi pa rin sila nag for good? May mga edad na sila, merong mga 60 plus na, 50 plus na, may mga edad na talaga na kung sa feeling natin pwede na silang mag-relax sa Pilipinas, at siguro sa tagal na nila sa abroad marami na silang naipon. So meron akong personally kaibigan dito na si ate na nung 1996 pa siya nandito, so hanggang ngayon nandito pa din siya. So imagine, kakapanganak lang sa akin ng year na yan, pero si ate nandito na sa Hong Kong, so naabutan ko pa siya, nandito pa din siya, at wala pa siyang balak umuwi sa Pilipinas kahit na marami na siyang napundar, meron na siyang 2 bahay, meron na siyang negosyo, mga sasakyan at kung ano-ano pa. So nandito pa din siya sa Hong Kong, at isa nga sa rason kung bakit ay yung long service. Marami sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong na umaasa talaga sa tinatawag na long service. Maliban sa akin, dahil yung amo ko ay kuripot, so hindi talaga ako umaasa dyan sa long service kasi alam kong masasaktan lang ako. So marami talaga sa atin dito na umaasa sa long service kahit na hindi naman siya mandatory. So hindi siya nakasulat sa kontrata, viewers. So nakadepende kay employer kung bigyan kanya ng long service or hindi. So yung long service pala, viewers, nagsa-start yan na magsiserve ka sa amo mo ng 5 years up. So kung nagsiserve ka sa isang amo lang from first contract, second contract at saka third contract, and 5 years mo sa kanila, dyan na magsisimulang mag-count yung pwede ka nang or candidate ka na for long service, provided na si employer yung magbigay, or kung hindi siya magbigay, wala kang magawa dahil hindi naman siya mandatory, hindi siya nakalagay sa kontrata. So wala tayong magawa dyan. So paano ba yung computation ng long service? So yung long service, viewers, is 2 buwang salary mo, i-times mo sa 2 and then i-divide sa 3. So yung answer naman, i-times mo naman sa number of years in service mo sa amo mo. So yun yung makukuha mo. So tinry ko ngang i-compute yung sa akin kahit na wala naman akong long service. Tinry kong i-compute. So pag naka 5 years ako sa amo ko, pag aalis ako, if magbigay yung amo ko, nasa mga 125,000 din yung makukuha ko. So yun yung isa sa mga rason kung bakit yung mga kadalasan nating mga kababayang OFW na tumanda na talaga dito sa Hong Kong, dahil naghihintay sila ng long service. Yung amo nila is nagpa-promise naman na pag tumagal ka, bigyan kita ng long service. Pero ayun na nga lang, wala tayong pinanghahawakan o wala silang pinanghahawakan na papel na merong nakasaado, nakapirma talaga si amo na magbibigay siya ng long service, kundi yung verbal agreement lang na anytime pwede namang tuparin ni amo or hindi, kasi nga hindi siya mandatory. So ayun, viewers, sa isa pa talaga sa pagbibigay ng long service, kailangan si amo mo ay yung umayaw sa'yo. Kunwari nag-serve ka sa amo mo ng 20 years sa kanilang paninilbihan bilang isang katulong, at ayaw na niya sa'yo, sasabihin na niya, malaki na yung anak ko, hindi ko na kailangan ng katulong, so pwede ka nang umuwi. So in that case, kailangan si amo mo yung bigyan kanya ng long service. Bigyan kanya ng sa number of years na iyong pinagsisilbihan sa kanya. Pero pag ikaw si katulong, ikaw yung umayaw, sabi mo hindi ko na kayang magtrabaho dahil nga mahina na ako, matanda na ako, gusto ko nang magpahinga, uuwi na ako. So kahit na pag ganun yung case, viewers, pag ikaw na yung umayaw, kung ayaw magbigay ng amo mo, wala kang magagawa dahil ikaw nga yung umayaw. So ang nangyayari dito is patigasan. Hanggat hindi magsasabi si amo na ayoko na ng katulong, nandyan ka ba din kahit na matanda ka na, hanggang kaya pa ng katawan mo. So yun yung mga nangyayari. So nakakalungkot nga lang dahil wala talaga tayong pinanghahawakan. Yung iba maswerte na binibigyan ng long service. Marami naman dito nakatanggap at marami naman dito na pinopromisahan na bigyan ng long service, pero talagang marami ding wala.
wala tayong magawa dahil hindi siya naka-mandatory sa law, hindi siya naka-written in contract. Sana nga makita ng government, ma-appreciate yung ating mga ginagawa at i-put that onto contract para maano talaga si employer na magbigay ng long service. So, pag nagbigay si employer, malaki ding tulong sa atin yun. So, ito yung mga isa sa mga rason kung bakit maraming mga may edad na nandito pa din sa Hong Kong. So, I hope you learned something from this video and thank you for watching. See you next time.